So, yung parang what's up sa inyo mga pangat magandang umatanghali hapon gabi kung ano oras na ba ito napapanood. Na-miss nyo ba yung ganung mga intruhan mga pangat? Yung parang feeling masigla? Yung malasanggo kong intruhan, energetic, yung parang na-miss ko to yung ganitong intruhan. Masigla tayo kasi day off natin yan eh. Today is August 14, Friday. Pag day off, masigla dapat. Alas 8 ng umaga. Actually, nagising tayo mga pangat alas 5 ng umaga. Nagsaing, kumain. Tapos sa tayo maglaba, kita nyo naman, di ba? So, mula alas 5, alas 6, alas 7, 3 hours. Lahat yan ginawa natin mga pangat, no? Kasi maaga nga tayo nagising. Anyway, napapansin nyo ba kung ano yung mga tulugan? Ako, napapansin nyo ba? Hindi yung kilikili ko mga pangat, ha? Microphone wireless connection. Yeah. Actually, nagamit na natin ito ng mga nakaraan, no? Pero ngayon mga pangat, syempre, gagamitin natin siya ng palagian. At syempre, ano bang meron ngayon? At kung napanood yung mga paangat nung nakaraan, nung nagpa-medical tayo, yun ang dahilan kung bakit tayo aalis ngayon at pupunta ng opisina. Bakit? Stay tuned lang mga pangat. Intro, pasok! So yan mga pangat, time check tayo! Oy, alas 9 na ng umaga. After nyo kung masamahan sa opisina, utang dila tayo mga pangat. Meron na tayong sasaguting question or tanong mga pangat na nag-request. Sikat si Haring Araw, maganda yung panahon mga pangat. Dami na namang mga tao. Last day ng mga ng mga papasok opisina ngayon mga pangat, no. Kaya nagmamadali tayo kasi mostly sa mga opisina half day. Actually pag Friday mga pat half day yung Innova office. Sana pag nasa admin ka, no, almost 3 days off. Sabado, syempre linggo. Tapos pag Friday half day, wow. Sana all. Ganun talaga eh. Kanya-kanyang linya. Doon tayo daan mga pangat sa sa escalator kasi ang daming tao sa elevator. Hindi ako makakapag ngaw-ngaw. Sakto. Let's go, bilis. Bilis natin. Daming tayo. Mga nagtatakbo mo. Ay. Yeah. Gantong oras din mga pa, tas hour din, yung mga 9 o'clock pa. Tas hour pa yan dito. Daming mga papasok. Sakto yan pagdating natin sa office. Papasok pa lang yung mga tao, mga nag-opisina. Ang dami yan. Kaya sinabayan ko sila mga pangat kasi parang kahit maghantay-hantay tayo doon, okay lang. Mahirap yung malate tayo. Kasi next week wala na tayong ganong off. Dami yun. Oo, diba? Siya pala, nung nagpa-medical tayo, hawak ko yung passport mga pangat. Ngayon, kailangan natin i-surrender kasi kinakailangan i-process yung visa natin. Pag hindi natin surrender yung ating passport, so hindi mapaprocess yung visa. Then pagka anytime naman, pwede natin kunin yun. Halimbawa, magbabakasyon ka o mayroon kang dokumentong gagawin, kailangan yung passport mo, mayroon kang gagawin na any process, something na process na kailangan ng passport. So, pwede mo na siya makuha mga pangat. Hindi naman siya ipagkakait actually. Dito lang tayo. Sa metro station lang tayo. Ay, nandito na naman tayo sa City Center, Dira. Kasi nga, dito yung office natin, lapit lang, di ba? Tuloy natin yung sinabi ko kayo ng mga pangat regarding sa passport, no? Actually, ganoon naman talaga mga pangat. Pagka-renewal ka, kinakailangan ng passport para sa visa. Sila na yung maglalakad niyan. Hindi tayo kasama doon. Sa paglalakad, meron silang tao na maglalakad niyan, mga pangat. Mamaya, pagkatapos kung ibigay yung passport, pulutang dila tayo. Actually, marami tayong comment na nababasa. Dami. Pero isa-isa lang. Saan ba yun? Dati kasi nagsasabay-sabay ko yung mga tanong sa isang video. So, hindi ko tuloy alam kung ano yung title na ilalagay ko. Kaya ngayon, isang tanong lang. Sa mga pagka ganitong summer, dito tayo dadaan mga sa loob ng opisina. City Center. Dira. Liwanag oh. Jet Tour. Yan ang sasakyan ko. Ganda Jet Tour. Tournament. O yan mga lapit na mga gumawa niyan. Ganda mga architects. Magsada. Taas ng building Mga sa rooftop Spider-Man. Spider-Man nasa rooftop. Aga pa natin mga pangat. Alas 9 pa lang mga pangat pero bukas na yung mall Pero marami pang saradong store, mga shop. Dito pala sa Dubai mga pat, ang bukas ng mall dito, kahit alas 6 bukas ito, alas 7 ng umaga. Pwede ka nang pumasok pero sarado yung mga booth. Sarado pa yung mga shop. Kasi yung Carrefour mga pat, maaga rin nagbubukas yan. Tingin tayo dyan mamaya. Gusto kong tumingin ng CP. Pagtrabaho, ingay Ano ba yung maingay? Parang may event Sa trabaho natin mga pat, yung Nokia ko wala na talaga.
Malapit na siya ma-dead. Hindi na siya makagalaw. Baga nahihirapan na siya sa mga pag-update na. Kaya yung WhatsApp, update ng update eh. Anong apps nila? May ano. Parang may fun run. Fun run. Parang may fun run sa loob. Ago, ay baliktad. Baliktad. Ini. Mali yung escalator mga pangat. Mali. Hindi niya ako naiintindihan. Sabi ko, aakit ako. Gusto niya pababa. Pambihira yan. Ayaw niyang makyat. Di masunurin yung escalator dito, ha? Mali. Ito, pag hindi pa ito sumunod itong escalator na ito, ewan ko na lang. Bawal mga pangat, oh. Ito yung mga guideline. And that's the reason why kung bakit may ganyan, may barrier. Yan, Yan yung mga signages ng paalala. Pag ikaw talaga na aksidente pa rito, masalanan mo na yun dahil ang daming signages na ilalagay dito sa escalator na to. O, di ba? Before and after kang pumasok, nasarado. Go from downstairs. They are renovating here. Then they are doing renovation inside. There they have put board there. Downside, ha? Yes. But I don't know if they have notice there. Okay. Sarado mga pangat. Di tayo pwede pala dito dumaan ngayon sa mall. Lalabas lang tayo. Okay lang yan. Ganoon talaga eh. May mga adjustment talaga sa mga bagay-bagay. Yan, tumatakbo si kuya. Takbo kuya, kaya mo yan. Matakbo sila. Paikot pala. Nag-jogging sa loob ng mall. Saan ka pa? Keep moving, keep moving. Malapit na yan. Let's go! Ganito kalupit dito mga pangat, no? Kahit sa loob ng mall, pwede mong i-daos yung panran. Ganun kalupit, ganun kalaki ang city center ng Dubai, no, mga pangat. Lalo na ibang mga mall, lalaki. Gaya ng Mall of Emirates, yan. Dubai Mall ako, laki dun. Tapos na yata, may mga signages, oh. Takbo sa tag-araw. Fitness first. Gym mga pangat, no? Labas ulit tayo mga pangat. meron namang tinutulong daanan. Kaya lang, doon na tayo sa kabisado natin. Kasi baka kung saan tayo mapunta mga pangat eh. Ito, isang diretsuan lang, mas kabisado natin ito. Kaysa doon sa itinuturo nila. Sa ngayon, hindi ko lang alam kung renovation lang yun, no? So, dito na tayo sa kabisado natin. Nakita niyo yung mga pangat pala yung fitness first gym, no? Sa mga inobyan nga pala, na malapit dito or may time kayo, libre tayo doon sa fitness first ng isang taon. Yung mahilig sa mga fitness dyan, no? Mahilig mag-gym, mahilig mag-exercise, o healthy living, yung mga ganun. Dalihin nyo lang yun dyan, yung inyong ID, Innova ID, then yun, pwede na kayo magpa-register dyan. Pero mga pangat, siyempre, aagahan nyo. Dahil hindi lang Innova, inuulit ko, hindi lang Innova. Mga Majid Al Futtaim na company. Siyempre, pag sabing Majid Al Futtaim company, kasama na dyan yung mga box cinema, kasama na dyan yung nagkatrabaho sa Carrefour, kasama na dyan yung nagkatrabaho sa logistic. So, marami, no? Ang capacity lang mga pangat sa isang araw is 100 person. So, yung 100 person na yun, nauubos yun. Kapag tumating ka dyan ng mga hapon na, tanghali, wala na yun. Kasi karamihan dyan mga nag-opisina, maaga sila pupunta dyan. Baga sila yung suki talaga. Siyempre, yung mga matataas ang posisyon, di ba? May time talaga sila para mag-gym. Nauna sila dyan, so libre yun. Kaya ako, nagsubok rin ako dyan mga pangat. Kaya lang hindi ko natapos ng isang taon. Kasi nga, lagi ako panggabi noon mga pangat eh. Hindi ako naging consistent sa pag-gym dyan. Kasi nga, yung iniisip ko rin na yung tulog ko, syempre, importante. Kapag wala kang tulog masyado, hindi sapat yung tulog mo, hindi ka pwede mag-gym mga pangat, no? Push up na lang sa bahay. Sit up, ganun. Squat. Without equipment or without heavy bit mo. Body weight lang. Yun, ilulit ko. Para sa kaalaman ng mga inobyan na bago nating, no, na malapit dito at lalo na kung dito kayo banda naka-assign, pwede kayo dyan. All, nandiyan nakasalary ka nakatira, no? Pwede nyo try. Walang ibang kailangan, Innova ID lang. Yun lang. Tapos 1 year yun. Ewan ko lang sa loob ng isang taon kung hindi ka maging bulky, no? Depende sa disiplina pa rin mga pat. Hindi lang naman puro body weight eh. Siyempre, yung tulog tsaka kain. Yun din ang mga factor, no, mga pangat sa pagpapaganda ng katawan. Siyempre, yung ating kalusugan, importante yun, di ba? So yun, lapit tayo. Init, sikat si haring araw, malikabok. Bye, wait, karo. Papausok siya, oh. Mainit, ha? Ito yun, oh. Kaya pala yung mga naka-duty rito, mga paangat, na mga technician, may nalipat sa amin. Siguro ilang buwan lang siya doon, yung painter. Pag-usapan natin mga pa sa mga susunod na vlog natin. Kasi may mga tanong tungkol sa painter. Pinadala siya sa amin, painter. Pero hindi siya pwede mag-handle ng shift. Hindi rin siya kabilang sa amin mga pangat, no? Kahit na mayroong isang tao. Pero baka try namin ipasok siya sa shift para kahit paano may kapalitan kami.
So ito pala, kaya pala ito pala yung sinasabi niya na nire-renovate pala tong hotel, no? Mga pangat dito sa Pullman nga. So yun pala yun. Kaya pala siya nandoon sa amin. Yun ang sinasabi ko nung nakaraan, no? Na sa work vlog natin. Yung iba, dahil may crisis, ang ginawa, nag-renovate. At kasi yun yung opportunity, walang ganang bisita, walang ganang tourist. Renovate tayo, parang gano'n eh. Yan. Whew. Dito tayo mga pangat, syempre. Washroom. Oy, sir. Ikaw mo yan? Opo. Papunta ko ng office. Sige sir, mag-share ka lang. May tumawag po sa atin mga pangat. Pangat, ikaw ba yan? Kailan walang tao ah. Ulan tayo dito. So yung mga pangat, naka-day off yung HR na nag-aasikaso sa para sa renewal yung mga ganun. No? So pinababalik ako sa Monday, kaya lang may pasok tayo ng Monday. Yun lang. Dapat pala kahapon, umuwi ako, dumiretso na ako dito, no? Kaso lang, hindi ko naman kasi dala yung passport kahapon, tsaka lumong-lumo na ako eh. Kailangan ko energy dahil 12 hours duty nga tayo. No? Nakadating ako rito banda sa Dera, siguro mag-alas 9 ng umaga. So uwi pa tayo, mag-break tayo. So anyway, siguro sa ano na lang, Monday, baka Tuesday or Wednesday. Daan tayo dito. Okay, anyway, ganoon pa man, tara, utang dila na tayo. Yes, show! Dito sa Dila Center mga pangat, yung opisina ng mga engineering dito sa mall, nandiyan. Yan yung office nila. Bakit alam ko? Kasi yung dating nasa nasa Abu Dhabi kami mga pangat. Tapos nalipat nga kami dito sa Dubai. Yung kasama ko mga pangat na Pakistani dyan napunta. Dito sa mall. Ako naman, napunta ako sa DIFC nga. HVAC yun eh, HVAC technician. So anyway, dahil usapang passport tayo, meron tayong pag-uusapan tungkol sa passport. Kagaya ng sinabi ko kanina mga pangat, na may nag-request nga mga pangat, no? Bago tayo mag-ututang dila mga pangat tungkol sa request, punta man tayo mga pangat ng Carrefour, sisilip lang tayo. Siyempre, papasilip ko na rin sa inyo mga pangat, no? Tingin lang tayo ng ng mobile, baka may taga 10 dirham para sa trabaho natin. Kasi yung Nokia nga, gaya ng nabagid ko kanina, wala na talaga mga pangat, dead end na siya. Nahirapan na siyang gumalaw, kumbaga, lagi siyang stock up. Yan, Oppo. Maliit lang, no? Handy. Oppo, 499. Ito, 399 na siya. Honor. Yan yung mga pinagpipilian natin. Mura lang, mamurahin lang. Tingnan natin to. 499, ano ba to? Samsung din. Itong Redmi. Yan. So yan yung mga prospect. Isa rin to. Itong dalawa. Motorola. Pagpipilian natin yan. Kasama yan sa listahan. Tatlong kulay yung busan. Puro leather yan. Kaya Leather. kung pantrabaho, mas okay ito kasi stretchable. Mga prospect natin, no? Yun lang yung mga presyo na kailangan natin. Ito, Soundcore. Ito, 69 lang, oh. Parang gusto kong bilhin. Soundcore. Para handy lang, no? Handy. Ito, mga ganitong presyo, pwede na to. Kasi yung Soundcore natin mga pat, diba? Malaki, bulky siya pagka dala-dala sa trabaho. Lakas niyan. JBL. Baka naman. JBL, baka naman. Oh, ganda rin itong mga pangat, no? Soundcore. Presyo. Ang memory card, oh. Kailangan ko na rin mag-upgrade ng memory card, eh. Tara, let's go! Labas tayo. Habang naglalakad tayo palabas ng mall, meron lang tayong babasahin comment mga pangat. Yung comment ni Jap, please. Ito yung comment niya mga pangat. Boss, baka may ma-share ka o may kakilala kang Pinoy na may hawak ng Western passport. Gusto ko lang malaman kung anong perks meron pag may Western passport. Yun ang tanong na sasagutin natin ngayong araw mga pangat. Dahil usapang passport tayo, panindigan natin itong passport na to. So, syempre, hindi wala naman tayong Western passport, no? Syempre mga pangat, call a friend tayo pagdating dyan. Call a brother. Call a brother tayo mga pangat. Ito baka makatulong sa katanungan mo, sir. Job please, no? Habang naglalakad tayo palabas, makipag-utot ang dila muna kayo sa kapatid ko sa Canada. Kaya tol, pasok. Let's go! Alright, good evening po sa inyong lahat dyan na nakasubaybay o nakasubscribe kay Rogen TV. Gagnawa ko yung video na to as a request ng utol ko na si Rogen TV dahil sa may nag-question na ano daw ang perks to being Canadian citizen. Although hindi pa naman tayo Canadian citizen, but ano po tayo qualified na mag-apply bilang Canadian citizens long time ago.
Kasi I'm become permanent resident of Canada since 2018. Oh, naging permanent residence po ako rito sa Canada. Ano ba yung benefits ng pagiging permanent residents or become citizens ng Canada? Unang-una, pwede kang bumoto dito. Pag citizen ka na, pwede ka nang bumoto. Pangalawa, pwede kang mag-travel around how many countries na walang visa po. You can Google it kung anong countries na pwede kang mag-travel na gamit lang ang Canadian passport. Yun yung mga basic na benefits being Canadian citizen. But still, magagawa mo lang yun kung meron kang pera na pang-travel. Number one yun. Tapos, hindi ka na kailangan magkaroon pa ng work permit pagka residence ka na rito or citizen ka na. You can go work whatever you want, anong field na gusto mong trabahuin. Pero at the end of the day, kahit saan ka man siguro sa sulok ng mundo, nasa tao pa rin yung kung paano ka magiging successful. Kasi nagtataka lang rin ako pagka lumalabas kami rito sa lugar dito, sa Calgary, sa downtown, or even sa news all over Canada and US. Napakaraming citizen na sa bansang to, pero mga homeless, walang skills, hindi mo makikita na may advantage ba sa kanila yung pagiging citizen nila. Bakit sila homeless? Diba? Bakit sila walang trabaho? So at the end of the day na nasa tao pa rin talaga kung magiging successful ka kahit nasaan ka mang lugar siguro sa mundo. Although mas okay dito sa Canada kasi malaki yung binibigay nilang opportunities. Kung hahanapin mo, mabilis mo makikita yung opportunities. Bakit? Kasi yung pag-aaral dito, pag citizen ka na, halos di mo problemahin yung pera, pang tuition, ganyan. Tapos yung government willing kang magbigyan ng baon mo. Tapos maraming mga foundations na magiging scholarship ka. So hindi problema yung pag-aaral. Nasa tao na lang talaga, no? Ang maganda rito, yung ang daming opportunity sa job market, ang daming trabaho na naghihintay kung skilled ka, kung skilled worker ka. So yun mga paangat, no? Narinig niyo naman yung sabi ng ating utol, no? Noon na nasa Canada. Actually mga paangat, no? Mahihain sa camera yung si utol. At sabi niya, nahirapan daw siyang makipag-usap sa camera mga paangat, no? Pero narinig niyo naman mga pat, ang lupit, kala mo professional na tagapayo na, no? First time niyo lang mga pat gawin yun. Pinagbigyan tayo mga paangat, no? At syempre, bravo tol. Salamat sa yung time na ibinigay mo. Maraming salamat sa pag-share mo. Bagamat hindi pa nga sila citizen or PR na sila, pero kagaya na sinabi niya, no, na pwede na silang anytime na mag-apply ng citizenship for Canadian citizen nga. Bagamat ganun, syempre, marami siyang idea pagdating dyan kasi andun siya mismo sa location. At may mga kakilala siya at nakakasalamuha siya. May mga Canadian passport or Western passport na tinatawag natin. So anyway, syempre, malagdag natin dyan mga pangat. Powerful talaga yung Western passport. Ang US and Canada passport, ito yung pinakamalakas na passport sa buong mundo. Kagaya ng sinabi niya na kung ilang country yung pwede mong mapuntahan. 179 hanggang 183 countries mga pat ang pwede mong puntahan without without visa. At hindi basta-basta mga bansa ang pwede mong puntahan without visa basta't meron kang Western passport. Karamihan dito sa mga bansang ito mga pat is pinapangarap nating mga Pilipino o ng mga turista na mapuntahan ang mga bansang ito. Hindi natin mababanggit lahat mga pangat, pero magbibigay lang tayo ng mga ilang-ilan na mga bansa pinapangarap ng karamihan mapuntahan mga pangat at ma-explore. At kung ilang araw ka, pwedeng manatili sa bansang yon habang ikaw ay isang turista. Tara, let's go. Travel tayo. Unahin natin mga pangat, ang pinapangarap natin lahat, ang Europe country. Hindi country, region. Yan mga biruin mo. United Kingdom, Schengen area. Pinapangarap ng lahat yan. Magtrabaho ka man, mag-permanent residence ka man, or mag-tourist. I-explore yung lugar. Maaaring pumasok ka ng walang traditional na visa sa mga bansang ito gamit ang USA and Canadian passport. Halos sa buong Europe mga pangat. Imagine mo, halos. Schengen area muna tayo mga pangat. Ito ang France, Germany, Italy, Spain. Nalulula ba kayo? Nalulula ba kayo? Netherlands. Switzerland. Greece. Oh. At marami pang ibang mga pangat. Ayoko na kayo malula pa. At higit sa lahat mga pangat, 3 buwan kang pwedeng manatili sa mga bansang nabanggit natin. At hindi lang yan, hindi lang yung bansang yan mga bansa Europe. Marami. Lipat naman tayo ng United Kingdom. Sa nabanggit natin kanina mga pat is 90 days lang or 3 buwan. Dito mga pat sa United Kingdom, pwede kang manatili ng 6 months na walang visa. 6
6 months na walang visa. At China, tiki-tiki na. Ang Indiano. At ito mga pangat, yung pinapangarap papuntahan ng mga Pilipino dito sa UAE na makarating ng Ireland, 90 days or 3 buwan kang pwede manatili ng mga pangat na walang visa. Sa Asia naman tayo at Pacific, China. Mayroon silang 30 days para manatili mga pangat na walang visa sa China. Ito mga pangat yung pinakagusto kong puntahan mga pangat sa Southeast Asia, no? Ang Japan. Hanggang 90 days, 3 buwan mga pangat. Pwede ka manatili sa Japan. Lami, oy. Siyempre sa South Korea din, hanggang 3 buwan din. 90 days din mga pangat. Sa Hong Kong at Singapore, 90 days din. Malaysia, 90 days din. Sa Thailand naman, 30 hanggang 60 days. Sa Philippines, kuripot ang Pilipinas ha, 30 days lang kayo. Na pag umuulan, huwag kayo pupunta doon. Hanggang 30 days lang kayo doon. Kasi mag-flood control talaga kayo doon. Baha ba? Punta lang kayo doon sa mga Siargao, Palawan. Yun lang kayo pupunta. Huwag kayo punta ng Manila. Ako po. Maraming maleta doon. Maanod kayo doon. At ito pa mga pat, yung pinakagustong-gusto rin natin puntahan. Nating mga Pilipino, lalo na gusto natin mag-PR dyan, magtrabaho dyan, mag-tourist dyan, anything, etc. etc. Australia, New Zealand, 90 days mga pat. 3 buwan silang pwedeng manatili. Yun ang mga bansa mga pangat na pwede mong puntahan. Kung ikaw ay isang traveler, ikaw ay talagang gumagala sa buong mundo, may enjoy mo yun mga pangat. Pag may passport holder ka ng USA and Canada. Ang tanong, kagaya ng sinabi ni Udol kanina na Magagawa mo lang yun kung meron kang pera na pang-travel. Number 1 yun. hindi rin basta-basta mag-travel mga paangat, no? Oo, wala kang visa pero gagastos ka ng ticket, pagkain, gastos ka ng hotel, etc. Dami mo gastusin, nakakalulang gastos. At sa pang sinabi niya mga paangat kanina, no? Although nakikita natin sa mga video, sa TV or sa balita, no? Na may mga homeless nga doon mga paangat. Pero, meron silang Western passport or Canadian passport o USA passport man. Gaya nga sinabi niya na ang pagkakaroon ng ganong klaseng passport, depende mga pangat, no? At kung sino may hawak ng passport, sino yung man nagmamay-ay ng passport, kung ano ba yung kakayanan ng may-ay ng passport. So kagaya ng sinabi niya kanina, no? Kahit na may mga passport na kagaya ng Canada o USA, but still, wala silang kakayanan para mag-travel, para magkaroon ng trabaho, kahit may mga malalakas silang passport. Kung masasabi natin privilege siya, bakit may mga taong parang hindi nila nagagamit yung privilege na yun, no? Gaya ng pagtutulong nga sa mga bansang ito, no? Napakaraming bansa na kahit wala kang visa. Pero you need money, effort, everything, no, mga pangat. Bago mo magawa yung gusto mong gawin, makapag-travel. Bukod doon, siyempre, pag naging citizen ka nga, ang magiging advantage mo doon mga pangat, is, kagaya ng sinabi niya, na is mabilis mga pangat, no, makakuha ng trabaho. Pangalawa, yung mga healthcare. So, yun yung mga privilege. No? At isa pa mga pangat, kung ano yung benepisyo ng bansang yon ng ibibigay ng gobyerno, is makakamtan mo rin o makukuha mo rin mga pangat. Kasi nga, ikaw ay isa ng legit na citizen ng bansang yon. At siyempre, para maging legit ka, dapat may passport ka. So, yun. Siyempre mga pangat, huwag nyo namang malitin yung Philippine passport natin. Kahit na may flood control dyan. Kahit na ang daming maleta. Huwag nyo malitin yan. Kasi meron din yung kakayanan mga pangat na makapunta ka ng walang visa. Pag ikaw ay may valid Philippine passport at sa'yo yun, alam mo ba meron kang 60 bansa na pwede mong puntahan na walang visa? Di ba masaya yun? Hindi nga lang sa Europe. Kalimutan niyo yung Europe region at saka UK, ha? Hindi doon. Dito tayo sa ating banda, Southeast Asia lang. Pero pwede tumawid ng Africa. Dito muna tayo mga pangat sa Timog Silangang Asya. Ang mga bansang ito ay libreng pasukin ng mga Pilipino para lamang sa maiksing bakasyon. Ano-ano nga ba ang mga bansang ito? Paulit-ulit ako. Lang, excited kayo masyado eh. Teka lang. Eto na, sabihin ko na. Wait lang. Brunei. Wow. Bakit hindi ako nakalabas doon? Di ba? Hindi, stopover lang kasi yun eh. Nasa Brunei mga pangat, 14 days lang pala. So, almost 2 weeks lang na pwede tayo doon. 14 days. Ba't ako nakalabas doon? Stopover nga lang kasi. Colombia, 30 days. Indonesia, 30 days. Laos, 30 days. Malaysia, 30 days. Singapore, 30 days. Wow. Thailand, 30 days din. Vietnam, 21 days. Nagkuripot pa si Vietnam talaga. At sa ibang bahagi naman ng Asia mga pangat. Nandiyan ang Hong Kong, 14 days. Macau, 13 days. Taiwan, 14 days. Mongolia, 21 days. Kazakhstan, 14 days. Uzbekistan, 30 days. Israel, 90 days. Pwede para tayo sa Israel, no? Philippine passport, walang visa. Makapunta nga. At sa Palestine, pero yung tagal, depende. Depende yun mga pangat sa control ng border. Pero pwede tayo mga pangat. Pumunta naman tayo mga pangat sa Oceania or Pacific Island. Fiji, 120 days. Anong bansa yung Fiji?
Micronesia hanggang 30 days. Vanuatu hanggang 30 days. Cook Island hanggang 31 days. Meron din mga pa South Africa. Hakuna Matata means no worry. Nandiyan ang Brazil, 90 days. Pero wag na lang. Matindi sa Brazil mga pangat, no? Nagtrabaho tayo sa Japan. Siyempre nakakasalamuha tayo ng mga Brazilian at kinikwento nila mga pat. Yung bansa nila talagang matindi rin mga pat. Yung snatcher, hold-upper, mga ganun. Parang sa Pilipinas din mga pangat. Cambodia, 90 days. Peru, 180 days. Bolivia, 90 days. Suriname, 90 days. May mga bansang hindi natin kaya pero pwede natin punta na walang visa mga pangat. Sa Caribbean naman tayo, Caribbean or Central Africa. Nandyan ang Barbados, 90 days. Dominica, 21 days. Haiti, 90 days. Costa Rica, ba may Costa Rica pa mga pangat. Hanggang 90 days yan mga pangat. Lumako naman tayo sa mismong Africa mga pangat. Morocco, Africa din pala yung Morocco. 90 days mga pangat. Rwanda, 30 days. Cambia, 90 days. Yung mga bansang ito mga pangat, para siyang yung nakita namin sa yung nagkaroon ng Expo 2020 rito mga pangat sa Dubai. No? Parang nag-participate sila mga pangat sa Expo 2020 dito sa Dubai, yung mga bansang to. May mga vlog tayo niyan. Try nyo bisitahin mga pangat. Panoorin yung mga pangat. So yun yung mga bansang mga pangat na pwede natin punta. No? Kahit pa paano mga pangat, malakas din pala ang Philippine passport. At isa pa mga pangat, no, ang pagkakaroon ng Western passport o pinakamalakas na passport sa buong mundo, hindi nangangahulugan na you can do everything, no, mga pangat. You can, kahit na wala kang passport na, but you can you have resources enough para mapuntahan yung mga bansang yan. Magagawa mo yan. Pero, syempre, malaking privilege pa rin mga pangat. Kung andun ka na sa punto na magkakaroon ka ng passport na ito, syempre, kailangan mo pa rin ng pera para mag-travel around the world. Kasi yun lang talaga nakikita natin mga pangat, no, na pagkakaroon ng advantage pag meron kang ganong klase uli ng passport, no, yung makapag-travel sa mga gandang bansa na pinapangarap ng maraming tao na mapuntahan. Siyempre mga pangat, sa may mga experience talaga mga pangat na may hawak ngayon na sa USA, sa Canada, sa Western country na may mga malakas na passport, ano ba talaga yung pinaka-benefits niya? Perks na tinatawag natin. Bukod dun sa nabanggit na namin. Comment down below para mabasa rin ng mga gustong malaman. Kasi iba talaga yung nakaka-experience, no? Iba dun sa mga employee, dun sa mga nagka-travel, ano yung na-experience nyo sa bawat immigration. Pag pinakita niyo inyong, this is my passport. I have a Canadian passport. This is my USA passport. I have a USA passport and Canadian passport. 2. But Philippine passport, ang saklam. Yan. Woo! Saklam ka! Dati ang panahon, mga pangat. Buong mundo, mamayagpag to. Diba, no? Ganyan lang yan sa ngayon. Ang mayagpag to. Hindi natin alam kung kailan. Kaya yun tol, salamat sa iyong time. Shoutout sa iyo dyan sa Canada. Ingat kayo dyan. Siyempre, dahil kayo mag-pray. Siyempre, mag-ingat ka sa work mo. Si Lord pa rin ang talagang gabay natin ng protection. Maraming salamat sa pakiki-operate at na-expose ka sa mga paangat na mga subscribers and viewers and followers natin, no? At napagbigyan mo kami. Kahit na medyo nahihiya-hiya ka. Nakilala ka nila ng bahagya. So yung mga pangat, hanggang dito lang itong vlog ito at maraming salamat sa pagsama sa akin. Sana magkaroon kayo ng idea na mayroon pala tayong bansang pwedeng puntahan na walang visa, no? Kaya pag may nagtatanong mga pangat, hindi lang kayo natututo, ako din. Ako din natututo sa mga pinagtatanong nyo. Kaya maraming salamat. Sana may kabuluhan tong video natin ngayong araw na to. Think positive lang, good vibes, God bless you. Sa ating pagsubok at tagumpay, to God be the glory, and syempre mga pangat, God first always. See you on the next one. Bye-bye. Let's go, mag-tour na tayo sa mga buong mundo!